Magandang araw sa ating lahat. Ako si Kuya Crisanto Gutierrez Jr. from BSN 1 Major in Science at ako ay nag-aaral sa Tarlac Agricultural University dito sa Kamiling, Tarlac. Ngayon gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa muyong system. Muyong system at ang kasalukuyang henerasyon. Ano nga ba ang muyong system? Ang muyong system ay isang pamamaraan kung paano natin alagaan at ipreserba at palaguin ang ating kagubatan. Ito ay orihinal na ideya ng ating mga ninuno na Ifugao. Ito ay forest conservation, a watershed rehabilitation technique, ito ay a farming system din, at ito ay assisted natural regeneration or the ANR. Ang rice terraces ay may tuturing nating pamana ng ating mga ninuno na kung saan dapat ating iniingatan. Ngunit, ngayong kasalukuyang panahon, masasabi ba natin na ito ay totoong naaalagaan pa? Nariyan pa ba ang muyong system? Kagaya pa ba ng dati ang ating rice terraces? Katunayan ng ating mga rice terraces dyan sa Cordillera, kasama na dyan ang Bangaan Rice Terraces, ay kasama or napabilang sa World Heritage of UNESCO noong 1995 at ito ay kinilala bilang isang living cultural landscape of unparalleled beauty. Ngayon, maituturing natin na ito ay isang pride ng Pilipinas. Bakit? Sapagkat tayo lang ang kinilala bilang isang World Heritage na may ganito. Tayo ay pinamanahan ng ating mga katutubo at ngayon ay kinikilala na sa buong mundo. Ngunit ang tanong, naaalagaan pa nga ba natin ito? Kamusta na ang imahe ng rice terraces at muyong system sa ating kapanahunan ngayon? Nakakalungkot man, ngunit ito ay ang katotohanan na napababayaan na natin ang ating rice terraces na pinamana sa ating ng ating mga katutubong Ifugao at kabilang na rito ang muyong system. Sa katunayan nga niyan, ako ay nakapanood ng isang documentary film na pinangunahan ni Cara David kasama ang GMA documentary team. At dito ko napanood or napakinggan ang mensahe ng isang ginang at sinabi niya hindi na siya nagsasaka dahil ang kanilang tanimang palay ngayon ay hindi na inaabot ng irrigation. Bakit? Kasi natakpan na daw ito ng mga lupang gumuho mula sa itaas ng bundok. Bakit nga ba gumuguho ang lupa sa bundok? Una, dahil wala itong matibay na pinangahawakan sa ilalim, kung kaya ito ay dumadaos-dos pababa. So, ibig sabihin, ngayon ay kalbo na ang mga itaas ng ating bundok na kung saan dati ay makikita natin ang yaman ng lahat ng kabundukan, lalong-lalo na sa Cordillera Province. Ano na nga ba ang nangyari sa ating mga kasalukuyang henerasyon ngayon? Napakinggan ko din doon kasi sa mensahe na aking pinanood na documentary film, sinabi dito ng isang ginoo or tatay, si tatay, sinabi niya na ang mga kabataan ngayon ay talagang wala ng hilig sa pagtatanim. At malungkot mang sabihin, napapabayaan o nakakalimutan na nilang alagaan ang pamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Bakit nga ba mas pinipili ng mga bagong henerasyon ngayon na hindi magtanim sa ating rice terraces? Una dyan, dahil hindi naman lingid sa ating kaisipan na napakamura na ngayon ng kapalayan, kung saan luging-lugi ang ating mga magsasaka, hindi man lang nila makamit ang hustisya ng kanilang pagpagod sa pagtatanim. Ang karamihang kabataan ngayon ay mas pinipiling mag-aral at upang maging isang profesional balang araw. Karamihan dyan ay nagiging guro, nagiging accountant, nagiging engineer, at iba pa. Bakit? Dahil dito,
nakikita nila ang tunay na kasaganaan ng buhay. Nakakalungkot dahil wala kasing dahilan kung bakit hindi sila pupunta sa ganitong larangan ng buhay or ng trabaho. Mas pipiliin nga naman talaga nila na mas mabuhay ng matiwasay dahil sa kanilang trabaho, dahil meron silang magandang trabaho. Alam nyo ba na ngayon ay halos 30% ng rice terraces, lalo na sa Bangaan rice terraces, ay hindi na napapakinabangan dahil napabayaan na ito ng mga may-ari. Dahil ang mga may-ari ay nangingibang bansa. Bakit nga ba sila nangingibang bansa? Ulitin natin ang sinabi natin kanina. Dahil wala na silang masyadong mapagkakitaan dito sa taniman. Ang 30% ng taniman na tinutukoy ko kanina ay katumbas ng 600 hectares, na kung saan napakalaki na rin ito upang maging makitang pangit na sa imahe ng ating rice terraces banda dyan sa Bangaan rice terraces. According to Miss Lila Ramos Shahani, isang professional dito sa ating Cordillera at sa pangangalaga ng ating rice terraces, ang tawag daw sa nangyari dito ay geographic mobility, na kung saan umaalis ang mga tao sapagkat wala na silang mapagkakitaang maayos dito sa kanilang taniman. Nagfa-farm sila dati dahil ito ay nakakatulong sa kanila. Ngunit ngayon, hindi na talaga kayang suportahan ang kanilang buhay. It is not a bad thing. And it's not a good thing also. Ayan ang sabi ni Miss Shahani. It is just a reality na kung saan maraming kabataan ang ayaw ng magsaka. Ang aking suggestion lang sa ating mga kabataan ngayon, hindi naman natin inuobliga na tayong lahat ay mag-farm. Ngunit sana tayo ay matutong alagaan ng ating kalikasan, lalong-lalo ng ating mga kabundukan at itong pinamana ng ating mga katutubo, lalong-lalo na dyan sa Ifugao. Kahit sana hindi tayo magtanim ng mga palay dyan, tumulong lang sana tayo kung paano alagaan at i-maintain ang ating kabundukan. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa field ng mas magandang trabaho at mas may malaki tayong kita, bakit hindi natin ilaan ang ating kaunting biyaya para sa ating kalikasan na dati nating pinakinabangan at ngayon ay nahahayaan na? At sa ating mahal na gobyerno, ang aking suggestion naman ay pangalagaan ninyo ang karapatan ng ating mga magsasaka, dahil kayo ay nangunguna pa upang i-discourage ang ating mga kabataan na hindi ituloy ang pagsasaka dahil mababa ang kita sa pagsasaka. Nakakalungkot na ito ay katotohanan, na napababayaan na natin ang mga pamana ng ating mga ninuno. Napapabayaan na rin natin na alagaan ng ating kalikasan, at napapabayaan na rin natin ang pinakamahalagang trabaho, ang pagsasaka. Bakit? Bakit ko nasabing pinakamahalaga ito? Ito ay naging mahalaga dahil kung walang mga magsasaka, wala tayong makakain. Tandaan natin yan. Tatapusin ko ang aking pagsasalita sa inyo ngayon sa pamamagitan ng mensaheng ito. Tandaan natin na hindi pa huli ang lahat. Naniniwala ako na nothing is impossible. Nangyari nga na mahalos masira ng ating mga kagubatan, hindi pa kaya natin ito mababalik sa dati nitong sigla? Natural, kaya natin yan. Dahil tayong mga tao ay likas na talentado at maraming kaalaman tungkol sa lahat ng bagay. Hindi pa huli ang lahat upang palaguin muli ang mga pamanang bigay sa atin ng ating mga ninuno. Ito ay nagsisilbing aral sa ating lahat. Ang pagkasira ng kagubatan, ang pagguho ng mga kalupaan na naging dahilan ng pagbara sa ating mga irrigation canal,
at ang pagkasira ng ating mga kabundukan ay maging silbing aral sa ating lahat upang gisingin ang ating sarili na alagaan at subaybayan at palaguin ang ating kalikasan.